Kumusta po kayo mga kapares? Ngayong araw ay magluluto na naman tayo ng ating pananghalian. Lutong probinsya na naman, lalong-lalo na sa mga taga-norte. Ang tawag dito sa amin ay papait. At sa inyo po ba mga kapares, anong tawag sa inyo sa dahon na ganito? Ang pagluluto nito mga kapares ay sasamahan natin ng kamatis at tinapa. Kaya shout out po sa lahat po ng mga Ilocano na nakapagluto na ng papait. At dahil first time ko lang tong lulutuin, alaala na lang ng kahapon ang aking nalalaman. At balik na rin tayo sa paghihimay ng ating papait habang nagpiprito tayo ng isda. At pakicomment nyo naman po kung saan umabot ang aming video at kung nasaang lugar kayo. Maraming salamat po. At sa inyong lugar mga kapares, anong tawag nyo sa dahon na ito at kung paano nyo sa niluluto? Pakicomment nyo lang po sa baba. At matapos nga nating himay-himayin ang ating papait na yan, ay huhugasan muna natin ng maigi para matanggal po ang kanyang buha-buhangin. At matapos nga nating mahugasan ng maigi ang ating papait, ay maghihimay-himay naman tayo ng tinapa na kapiprito ko lang kaya medyo mainit-init pa. At ito nga tinatanggalan din natin ng tinik. At kung merong papait sa inyong lugar at gusto mo ring lutuin, sundan mo lang ang ating pagluluto at sigurado mag-e-enjoy ka rin ito sa lasa. At pagkatapos naman, isunod naman natin ang ating kamatis. Hihiwa-hiwain natin to ng ganito. Kayo na pong bahala kung anong hiwa ang gusto nyo. At kapag natapos na natin ang paghiwa-hiwa ng kamatis, ay hindi na tayo magpaligoy-ligoy pa at simulan na natin ang paggigisa ng ating mga aromatics. Pinagsabay-sabay ko na ang sibuyas, bawang at luya. At pagkatapos, isunod na rin natin ang kamatis. At imekos-mekos lang ni insan hanggang sa lumambot. At pagkalambot mga kapares, ay pwede na nating ilagay ang ating water. At pagkatapos ay maglalagay tayo ng konting bagoong isda. Ayan. Pagkatapos ilagay na rin natin yung ating hinimay-himay na tinapa at naglagay tayo ng konting Ajinomoto. Tinakpan natin at pagkakulo. Ito na nga siya, pwede na nating ilagay ang ating papait. At napakabilis lang tong lutuin mga kapares. At hindi natin siya kailangang i-overcook dahil mas papait daw kapag na-overcook. Pero wala naman sa akin yan, kahit mapait, kahit hindi. Basta importante, gulay pa rin yan na niluto. Ayusin lang natin mga kapares. At tatakpan po natin yan. Pagkatapos makalipas ang ilang minuto, ito na nga siya, konting mekos-mekos lang ni insan at luto na ang ating Ilocano version ko na papait. Mangantayon mga kapares. At sa wakas nakapagluto rin tayo ng papait sa mga Ilocano dyan. Shout out po. Ito nga po tikman na po natin, niluto natin. Yan. At may nag-comment ka pala sa atin, sabi gumamit tayo ng serving spoon. Hindi kasi tayo pare-parehas Yan. Merong iba gusto okay lang kahit na walang serving spoon kasi ikaw lang naman kakain. Pero ito gusto niya mag-serving spoon tayo. Ito nga po. Ayan, nakapaghugas naman ako ng kamay mga kapares. Sa papait na to. Mapait talaga kasi papait pero mas mapait naman yung ampalaya kumpara to.
Bagay talaga sa pagluluto nito tinapa. Si Baby Loves, sa akin lang nakakain ito ng mga ganito. At tikman niyo yung mga luto namin sa Ilocano. Nakatikim na siya nito dati. Ngayon, ito ulit. Pangalawa na to. Sarap din ang sabaw. Baka sa inyong probinsya, anong tawag nyo dito sa gulay na to? Pares. Baka sa inyo natatapakan lang to, pero sa amin kinakain to mga pares. Gulay to. Para na overcook ko na nga yung yung papait, pero okay lang. Kahit mapait, hindi masyadong mapait, okay lang. Sarap.